Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ay tinatawag ding linggo ng mabuting pastol. Ipinahayag sa ating mga pagbasa si Jesus bilang tagapangalaga ng mga tupang ibinigay sa Kanya ng Ama. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang pandaigdigang araw ng panalangin para sa bukasyon. Manalangin tayo sa Panginoon upang magsugo pa siya ng mga pastol na tunay na maglilingkod sa Kanyang kawan, ang bayan ng Diyos. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw na
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abang kawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo, mga nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan sila magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya't pupunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumasampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila si Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon, at sila'y nagtungo sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilangin
ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi at bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti, at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Yan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukupkop sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono, ang magiging pastol nila, sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang good afternoon sa inyong lahat, mga kapatid. Palakpakan natin ang lahat ng nanay. Pero ngayon ay ipinagdiriwang natin ang linggo ng mabuting pastol at pandaigdigan, panalangin para sa bukasyon, sa pagpapari, pagmamadre, pag-eermano. Kung baga, kailangan nating manalangin para sa mga tagapaglingkod sa simbahan. Alam po natin kung gaano kahalaga ang isang pastol. At nakakatuwa na nakaraang ilang araw pa lang, si Pope Leo XIV ay nahalal bilang isang Pope sa ating simbahan. Mainit talaga ang pagtanggap ng Quiapo. Hindi ho, basahang-basa lang po, patungan. Ayan.
Ang Paschal Candle, alam natin, simbolo ng liwanag ng Panginoong Jesucristo. Kita nyo, naglalagablab ha? Amen? Ganon tayo kamahal ng Poong Jesus Nazareno. Amen? Alam nyo po, 1988, madalas po ako magsimba dito tuwing Biyernes. Nagtapos po ako ng high school, 1985. So for 4 years, I was out of school. 4 years po. Isa ang tanong ko. Alam ko mapagmahal ang Poong Jesus Nazareno, mapaghimala. Pero kasama kaya ako doon? Ang problema ko noon, gusto kong pumasok ng seminaryo, pero yung aking class card, puro palakol. Puro palakol talaga. Ang general average ay 79. Wala pong tatanggap na seminaryo noon. Pero, ang tinatanggap noon sa Christ the King Seminary, sa SBD, sa Quezon City, 85 NCE, yung National College Entrance Examination, nakuha ko po ay 82. Medyo pwede nang i-consider. Pero yung general average ng 4th year, 79, round off ayun ha. Hala, isa ang tanong ko, posible kaya na makapasok ako ng seminaryo? At madalas pag nagsimba ko nun dito, Biyernes, doon po ako sa likod. At kung naalala niyo yung 2 pesos na hexagon, yung up, 8 yung gilid, ganon. Yun lang ang pera ko noon. Out of school. Sabi ko, ay, paglabas ng sibot, mamaya, hindi na ako maglalagay. Hindi ako magbibigay, sabi ko. Kasi wala nung pamasahe. Ang bahay namin ay sa Malate. Malapit po sa Aristocrat. Pero pagdaan ng sibot, bigla akong hugot. Hala Alex, yari ka ngayon. Maglalakad ka. Pero habang ako ay naglalakad pa uwi pagkatapos ng simba, sabi ko na lang, Lord, that was my sacrifice. Anyway, 2 pesos lang, bahala ka na. Bahala ka na sa akin. Yung intention ko ang mahalaga. Imposible para sa akin, pero the following year, nakapasok ako sa Christ the King Mission Seminary sa SBD. Tinanggap ako. Pero naawa ko sa Dean of Studies namin. Kasi nung habang in-interview ako, pagkatapos ko maipasa yung exams, hawak-hawak niya yung aking class card. Pagkakita niya pa lang sa aking class card, kumati yung kanyang ulo. Sabi niya, alam ko namang hindi kumakati yung ulo niya. Kumamot siya. Sabi niya, ano ba itong mga grades mo? Puro palakol. Ako naawa sa kanya. Ang sagot ko na lang, Father, sorry po, hindi naman po ako sinag-aaral noon. Pero sa isip-isip ko, just give me a chance. Just accept me. Bigyan niyo lang po ako ng chance. Awa ng Diyos, tinanggap ako. Awa ng Diyos, tinanggap ako. Biyaya ng Diyos. So after more than 10 years, noong December 10, 1999, sa Divine Word Seminary Tagaytay, na-ordain po ako bilang isang pare. God is good all the time. God is good all the time. Mabuti ang Diyos dahil siya'y mabuti. Maraming bagay sa atin na parang imposible kapag tiningnan natin yung ating kakayanan, napakaliit. Ang ating kakayanan, kapos na kapos. Pero meron bang kapos sa Diyos? Kung ang ating mabuting pastol ay nag-aalaga sa atin, ano yung pangangailangan natin na pwede nating ilahad? Ano yung suliranin natin na hindi natin na nag-aalangan tayong ibigay sa Kanya na hindi niya mabibigyan ng solusyon.
Alam po natin kung gaano kabuti ang Panginoong Diyos, ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol na handang mag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Iisa lang ang kailangan natin gawin sa ating mabuting pastol, ang makinig sa kanyang tinig. Sundin siya. Ang sabi dito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sila'y sumusunod sa akin. Kapag may mga instructions sa atin, makinig lang tayo. Nung tayo ay nag-aaral, oo, makinig tayo sa teachers kung ano yung tinuturo. Matutuwa sila sa atin. Bibigyan tayo ng mataas na grades. Huwag lang mag-cutting classes. Natural. At ganun din, kapag tayo dumalaw sa doktor, nagpa-check up, makikinig tayo sa dapat nating gawin. Tayo'y gagaling sa ating mga sakit. Pag tayo ay nag-aaral kahit ano, magluto, tayo tuturuan, makikinig tayo kung anong dapat uunahin, kung anong dapat gagawin. Kapag ginawa na natin, tayo na ang gumagawa, nakukuha natin. Bakit? Kasi nakinig tayo. Follow the instructions. Let's follow the instructions. Wala pong magic sa buhay, kundi pakikinig at pagsunod. At ang ating Panginoon, ang kanyang boses ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Sa mundo na punong-puno ng pagkalito, iisa ang dapat nating gawin, magtahimik, manalangin, makinig sa tinig ng ating mabuting pastol, ang Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, opo, sa katatapos lang na conclave ng mga cardinals sa buong mundo, opo, nung mahalal si Pope Leo XIV, nakinig ang mga cardinals sa banal na espiritu upang ihalal ang bago nating Papa sa ating simbahan ngayon. At nag-review ako, tiningnan ko kung sino si Pope Leo. Yung first, tinatawag siyang Pope Leo the Great, dakila. Meron ng 13 Leo na nagdaan sa kasaysayan ng ating simbahan. Year 400, ipinanganak si Pope Leo, yung first. Namatay siya 461. 461. So imagine, at bilang dakilang pastol, kanyang inialay ang kanyang sarili. Una, ang pagtuturo, kinonvoke niya yung Council of Chalcedon noong 451 na ang ating Panginoong Hesukristo ay merong dalawang kalikasan, tunay na tao at tunay na Diyos. Tunay na tao at tunay na Diyos. Hindi siya pangkaraniwang tao lamang o hindi siya Diyos lamang at hindi tao, kundi dalawang kalikasan. At ang kanyang pangaral na ito ay tinanggap ng Council of Chalcedon noong 451. Kaya nga po, kapag pinaniwalaan lang natin si Jesus na Diyos, hindi tao, ay lugi tayo, mali. Pero may mga tumatanggap na si Jesus ay tao lamang at hindi Diyos, mali din. Christ, our Lord Jesus Christ, has two natures. Fully man and fully divine. Kung kinuha ng ating Panginoong Jesucristo ang ating kalikasan bilang tao, hindi nawala sa Kanya ang Kanyang pagiging Diyos. At kaya naman si Pope Leo the Great o tinawag na dakila dahil sa Kanyang pagiging mabuting pastol. Yung internal conflict, Kanyang binigyan ng panahon pagtuturo sa tunay na doktrina. At nung panahon din yun, 452, kung na-encounter ninyo yung pangalang Attila the Hun, isang barbarian na
lulusubin sana ang Roma at yung taong to kilala na kung anumang lugar ang daanan nila, yung kanyang mga kasama ay sinusunog ang bawat lungsod, kinukuha ang kanilang gusto, pinapatay ang mga nadadaanang tao. Alam ni Pope Leo, darating si Attila the Hun at ang kanyang mga kasama. Ano ang kanyang ginawa? Sinalubong niya. Sinalubong. Meron lang ilang kasamang pare, nakiusap. Huwag niyong gagalawin ang Roma. Huwag niyong sasaktan ang mga tao. Kung gusto niyo, magbibigay kami ng taunang pabuya sa inyo. That was settled. Wow, ang galing. Naligtas ang Roma. Pero pagkalipas ng ilang taon, meron na namang isang ganun ding tao, yung mga Vandals naman, si Genseric, na ganun din ang gagawin niya. Ganun uli ang ginawa ni Pope Leo. Sinalubong, kinausap. Pero nasambit lang ni Genseric o Geseric, sige, hindi namin susunugin ang Roma. Wala kaming papatayin, pero kukunin namin kung ano ang gusto namin. So for 2 weeks, nandun yung looting, pagnanakaw sa mga tao. Imagine 2 weeks, pero hindi sinunog ang Roma, hindi pumatay ng mga tao, kinuha lang nila yung mga gusto nilang gamit, nagsama ng ilan para gawing alipin. Pero kahit paano, naligtas ang Roma. Opo, ganito ang ginawang pamamaraan ni Pope Leo the Great na siyang sinusundan ngayon ng ating bagong halal na Papa. 461, namatay ang unang Leo, ang unang Pope na pangalang Leo. Opo mga kapatid, kaya nga po sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod sa ating puong Jesus Nazareno, kung siya na nag-alay ng kanyang buhay, alam natin, kailangan din nating sundan ang kanyang yapak. At napakaganda ng ating ebanghelyo. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Opo mga kapatid, ganito kadakila ang Panginoong Hesukristo. Ganito kadakila ang Diyos na nagpakababa para sa atin. Sana sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi tayo makinig sa kung anumang boses na nanliling lang lamang. Sino ba ang gustong umagaw sa atin mula sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo? E di natural yung kanyang kalaban, yung may sungay. Pag tayo ay nagpaninlang, talo tayo, lugi tayo. Bakit tayo magpapaninlang sa simpleng material na bagay, samantalang sino ba ang bukal ng lahat ng mga pagpapala? Ang Diyos. Seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ay ipagkakaloob sa iyo. Hindi tayo maagaw mula sa butihing pastol kung hindi natin pahitulutan ang devil na agawin tayo sa kanya. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat.
at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Pakiulit, ako at ang Ama ay iisa. Ako at ang Ama ay John 10:30. John chapter 10, verse 30. Siya po'y nagsasabi noon, ang Panginoong Kristo, na ang Ama at siya ay isa. Kaya nga po, kapag tayo ay nagsisimula ng panalangin, misa, di ba nagsisimula tayo sa sign of the cross? Sinasabi natin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sinasabi natin ito, naniniwala tayo sa isang Diyos na may tatlong persona. Ang Ama at Anak ay isa at sila ay merong banal na Espiritu na nagpapabanal sa atin. Gagabayan tayo. Pero kapag tayo nakinig lang sa masamang espiritu, natural, aagawin tayo. Mga kapatid, opo, ang ating Panginoong Kristo, pinatunayan niya na po ang kanyang pagiging pastol. Inialay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Madali pong intindihin yung pag-aalay na ito ng ating Panginoon. Dumako tayo sa ating mga pamilya, sa mga nanay at tatay natin. Amen? Nanay at tatay natin, naghahanap buhay para sa atin na kanilang mga anak. Pag maliit pa yung baby pala, 24 hours pa lang pag-alaga niyan. Every 2 hours, padededein, matutulog, magigising, pag umihi pala, pag kailangan ng gatas, yung mga magulang pala, mag-aalaga ng ganun kasipag, tiyaga, pagpupuyat. Tayo, yung mga batang maliliit na yun, na inalagaan ng ating mga magulang. Amen? Amen? Inalagaan tayo. Ang ating mga magulang, nanay, tatay, minsan nag-a-abroad pa para may maipadala para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ang mga magulang na ginugugol ang katawan para sa trabaho para may maibigay para sa mga anak. Para silang mga kandila na habang nagbibigay ng liwanag, nauubos, pero perpektong kandila kasi nagbibigay liwanag. At ganun yung mga magulang natin. Kaya nga ngayong Mother's Day, pag nandiyan pa yung nanay o tatay natin, lolo, lola, pasalamatan natin sila. Kasi kung wala sila, hindi sila nagtiyaga sa atin upang alagaan tayo, wala tayo dito sa mundo. Alam ko po, naintindihan ninyo yung pag-aalaga ng magulang sa mga anak. Yung kanilang tuwa kapag tayo ay nagtagumpay at yung kanilang iyak kapag tayo ay nahihiwalay, nawawalay sa tamang landas. Ang ating mga magulang na sila ang unang nahirapan kapag tayo ay may sakit, nag-aalaga sa atin. Kaya ngayong Mother's Day, huwag tayong mahiya, nayakapin yung magulang. Ma, kasama na rin yung papa. Kasi kung wala yung papa, wala rin tayo. Amen? Ma, pa, salamat po. At kung tayo ay minagawang kasalanan, umamin lang tayo. Sorry po, kung minsan nagmamalaki na po ako kasi kaya ko na ang sarili ko. Sorry po. Ma, salamat po sa lahat ng pag-aalaga. At pakiramdaman natin yung ating sarili. Pagkatapos natin masambit yung mga bagay na yon. At yung pagsasabi na, ma, pa, mahal ko po kayo. I love you. Bilang misyonero, madalas po, sinasabi ko sa aking mga parishioners, pag meron kayong namatay na kamag-anak, magulang, kapatid o kaibigan, pag nandyan na yung kabaong, wag na po kayong maglupasay. Wag na kayong sisigaw, wow!
gaganon, mahal ko po kayo. Useless. Nagulat kayo, no? Ako rin eh. Kasi nagugulat naman talaga ang pare. Bigla na lang, may naglulupasay. Hala, ano to? Naglulupasay, tapos napaka-generous in saying, mahal ko po kayo, patawarin niyo ako. Bilang pare, sinasabi ko po sa kanila, those words are useless. Bakit? They cannot hear those kind words. Nabasa niyo po yung libro ni Mitch Albom, Tuesdays with Maury. Sabi ni Maury Schwartz sa kanyang estudyante na si Mitch Albom, why people are so generous when their loved ones are inside the coffin? They can say a lot of things, good things, but when they have all the chance to express their love, nahihiya sila. Huwag po tayo mahiya. Kasi habang maririnig pa nila yung ating pagmamahal, express that love. They need that love. If you want to say sorry, say sorry. If you want to say thank you, express that gratitude. As long as we have the chance to express those kind words, kailangan natin sambitin. Ganon din sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, opo, habang kasama pa natin ang ating mga magulang, mahalin natin sila. Maybe they are not the perfect parents, but still, they are our parents. Amen? God is good all the time. Ang Panginoon, sa kanyang kabutihan, ibinigay niya ang ating mga magulang upang alagaan tayo sa napaka-personal na paraan. Sana tayo rin ay maging mabuting pastol sa ating mga nakasalamuha, nagbabahagi ng buhay, sumusunod sa yapak ng ating Panginoong Jesucristo. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. At ang kanyang gantimpala, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Mga kapatid, nawa ang linggo ng mabuting pastol ay magpaalala sa atin ng kabutihan ng ating Poong Diyos na nagbigay sa atin ng kanyang bugtong na anak, ang ating mabuting pastol na ating tagapag-alaga, tagapagligtas at tunay na kaibigan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya niya ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang sumamba sa kanya, sumampalataya, ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako
sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na walang hanggan ang kagandahang loob at pagmamahal sa atin. Sa bawat kahilingan, sabihin natin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Palakasin at gabayan nawa ng mabuting pastol ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, mga relihiyoso at mga misyonero upang manatili silang tapat na pastol ng bayang ng Diyos sa daan ng katotohanan at kaligtasan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Bigyan nawa tayong mga mamamayang Pilipino upang ihalal natin ang mga pinunong may tunay na malasakit tulad ng mabuting pastol na si Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Naway maging tapat, mapayapa at makabuluhan ang gagawin nating halalan at piliin natin ang mga pinunong tunay na marurunong at mapagmalasakit sa mamamayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mapukaw nawa ang puso ng kabataan upang bukas loob at buong pagtitiwala silang tumugon sa tawag ng paglilingkod sa bayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapari, buhay reliyoso, buhay misyonero. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Upang ang ating mga kabataan ay pagkalooban ng Espiritu Santo ng karunungan at lakas ng loob, upang makita nila at makatugon sila sa iba't ibang tawag ng paglilingkod sa simbahan, lalo na sa paglilingkod bilang mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng Diyos ang mga kapatid nating pumanaw sa buhay na walang hanggan na kanilang inaasam. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang mga kahilingan ng iyong mga anak, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsilpo ang lahat. Sitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang maklob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong digdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ni Ina ng Diyos, ng kambiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pamamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buong buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang ating mabuting pastol, ang kordero ng Diyos na nag-aalis na makasalan sa libutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok sa grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy. Ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang informasyon, tulong pang-edukasyon pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa LED screen. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ang lahat na ang exit ay sa Quezon Boulevard at Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong ipanalangin ang lahat ng mga nanay. Ama naming mapagkalinga, dinggin po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga ina. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na Espiritu upang sa pamagitan nila natutunan ng mga anak kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamagitan ng tapat na pananalangin. Pagkalooban mo po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, upang kanilang patuloy na madama ang iyong pagkalingat, pagmamahal. Gayon din, aming isinasama sa panalangin ang mga babaeng walang nakakaalala, lalo na ang mga tahimik na itinataguyod ang kanilang pamilya, naglilingkod na may kababaang loob at nagtitiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa't mga anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo.
Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang krus mong kinamatayan ay sa